Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. May mga panahon sa buhay natin na para bang yung hinihintay natin na pangako ng Diyos ay ang tagal. Parang sinasabi ng puso natin na darating pa ba? Darating pa ba ang pangako ng Diyos? Paano kung lingid sa ating kaalaman, parating na pala? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin, si Maria at si Jose ay dinala na si Jesus sa sinagoga. At nandun si Simeon na pinangakuan ng Espiritu Santo na pag nakita na niya ang Mesiyas, siya ay pwede nang mamatay. At nung nakita ni Simeon itong sanggol, binuhat niya. At nung binuhat niya, sabi niya, pwede na akong mamatay, Panginoon. Dito ay maaring ganito rin ang nararamdaman mo, kapatid, na nagdasal ka, naghihintay ka, pero parang nawawala na ang iyong pagtsatsaga, yung pasensya mo. Gusto mo nang bumigay. Gusto mong sabihin na may Diyos ba ba? May Diyos pa ba na inaasahan ko? May darating pa ba kaya ang kanyang pangako? Dito ang makikita natin sa Ebanghelyo na pinapakita ng Diyos na yung pagdating niya, yung pagtugon niya sa mga panalangin natin ay sa tamang panahon. Hindi siya huli, hindi siya maaga. Sabi nga ng mga millennials, eksakto lang. Eksakto lang. Na ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay darating. Kaya lang, tinuturuan tayo na na marunong maghintay, marunong magtiyaga, at marunong matuto tayong manampalataya, magtiwala sa Diyos. Dahil sa tamang panahon, sa takdang panahon, darating din, kapatid, ang iyong ipinagdarasal, ang iyong pinapanalangin. Pero tignan natin, maaring sa ibang pamaraan ng iyong inaasahan. Ang mahalaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Dahil kung anong tugon niya sa ating panalangin, ito yung kalooban niya na makakabuti sa iyo. Makakabuti sa akin. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya, nawa na sa iyong kapayapaan ng Diyos lagi sa iyong paghihintay. At manampalataya, ibibigay ng Diyos ang kanyang pinakamagandang sagot sa iyong panalangin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, tulungan mo akong matutong maghintay sa iyong kalooban. At nawa, magkaroon ako ng kagalakan at kapayapaan at pagtitiwala sa iyo na mas alam mo kung kailan at ano ang makakabuti sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paalala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay hiniling ko po na ibahagi natin, punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. At kung meron isang salita na gusto mong sabihin kay Lord para ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, ano yun? Pwede mong isulat dito sa comments natin at sasamahan kita sa dasal. Sa mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.